Praise God. Pwede bang palakpakan uli natin ang Panginoon? Tingnan mo nga ang katabi mo kung nag-enjoy siya mag-worship. Kung nag-enjoy yan, may pawis pa yan. Tayo po yung magpapatuloy sa ating nasimulang series patungkol sa ikalawang sulat ni Peter sa mga mananampalataya na nakiscatter sa Asia. Ano po, at sila po ay, nung sinulat po ito ni Peter, ay sila po ay kumakaharap sa mga pagsubok. Pagsubok dahil sila po ay, alam niyo yun, mga dayo, at sila po ay talagang mga pinipersecute po doon. Bagamat ito po yung nangyari 2,000 plus years ago, but I think until now, hindi pa natatapos ang pagsubok. Yung mga tao daw natapos na yung pagsubok, nasa sementeryo na. Sinong gustong matapos na ang pagsubok? Taas ang kamay. Wala pa, di ba? Kaya part of our living is facing challenges in life. Kasi dun po tayo, alam niyo po yun, dun po tayo lumalalim. Dun po tayo tumatatag. Dun po tayo bumubuo ng kwento. Kahapon po ay napakaganda ng program ng Exalting Team. Nagkaroon po kami ng simple retreat. At napakaganda yung may isang group activity. Yung sinabi ng leader nila, itago natin sa pangalang RV. Yung sinabi niya, I don't really get the exact words na sinabi niya, pero napakagandang, as I get it, parang yung sabi na, it's not the height that matters, but yung foundation. Kasi nag-build sila ng parang tower out of the straw and yung paper cups. Ano po? At nakakatuwa kasi talagang nag-spend sila ng time dun sa foundation. Kaya nga, tinest ko, linabas ko yung lakas kong paypayan ng mga ilang seconds, hindi natumba because of the foundation na ginawa po nila. Yung isa nga, sobrang taas na, tumama na sa, hindi na nailagay. Ano po? So, napakaganda at naunawaan natin na before we can go up, kailangan we dig deeper. Kailangan establish yung foundation. Then the only foundation that we could have and could, ma-establish natin ay galing sa mga challenges, galing sa pagsubok. Kasi doon tayo tumatatag. Doon tayo bumubuo ng kwento. At ang kwentong yan, ang siyang binubuo ng Panginoon sa atin. Kaya nga, kung tayo ay ayaw ng disiplina, the tendency is malamya po tayo. Walang laman yung tuhod. Kunting pitik lang, di ba po, natutumba na. Now, today, we will talk about paano nga ba masasabi natin na credible ang isang witness. Di ba po, sa courtroom, may mga pinipresent na witness. And napaka-importante po ng role ng witness kasi it can make or break the case. Ngayon po ay mababasa nyo po sa social media ay mga lumalabas na mga whistleblowers. Ano po? Patungkol sa mga nawalang mga sabongero. At may tinuturong isang very high profile na tao. Ano po? At of course, this exchange of reasons, pagalingan ng ipipresenta sa supposedly kung magkakaso.
Ano po, siyempre kabilaan. Kaya nga po, napaka-importante yung witness. Now, I tried to check my friend. Ang pangalan niya, si Chat. Ang apelido niya is GPT. Ano po, nag-search lang ako na paano nga ba ang indicators ng isang credible na witness. Di ba po, napaka-importante yung witness. At number 1, sinabi niya, consistency daw of testimony. Napaka-importante na yung sinasabi niya, consistent. Ano po, kasi yan yung mga tinitingnan din ng mga lawyer, ng mga abogado, patungkol sa sinasabi. Kaya nga sinasabi, anything that you said can be used against you. Kaya nga kung nagsisinungaling yung isang witness, madaling madakip. Kasi pag nagsinungaling ka, kailangang alalahanin mo yung mga sinabi mo. Kung ano po, as compared, kung nagsasabi ka ng totoo, it will just go naturally. Agree po kayo? Di ba? Yun ang hirap pag sinungaling eh. Kasi kailangan mong alalahanin yung mga sinabi mo, yung ginawa mong kwento. At yun po yung pinitingnan ng mga judge. Number 2, sabi ni friend ko, personal integrity. Dapat may integridad nung nagsasabi. Wala siyang track record. Kaya nga ang tendency ng mga witness, the tendency is yung opposing tawag dyan, defender, some kind of ganyan, ano po, dinidig yung background nitong witness para ma-destabilize yung integrity ng isang tao. Ano po, yung history, di ba? So, ganun po siya. Pangatlo, sabi dito, lack of bias or motive. Dapat walang motibo. Kasi lalabas siya. Kaya nga hindi pwede, di ba? Hindi pwede yung basta mag-witness na may tawag dyan, may hidden reason or sabihin na nating may conflict of interest. Ano po? They don't benefit personally from the outcome of the case. They have the strong emotional ties or personal interest that might color them their version of events. Pang-apat, sabi, demeanor and diligence. Anong gustong sabihin? They represent themselves calmly, hindi ngarag, clearly, sincerely when giving testimony. Kaya nga pag medyo nervous ka, babanat-banatan ka kang lawyer. Sino po naka-experience na ditong tumayo sa witness stand? Meron na ba? Wala pa naman. Ako so far hindi pa naman. Salamat sa Diyos. Ano po, gigisahin ka talaga para lumabas yung katotohanan. Ano po, panglima, opportunity to observe daw. They were in a position to see, hear, or experience what they describe. Kaya tinitingnan, gaano kalayo sa nangyari? Anong oras to nangyari? Ano po, paano mo nasabing ganito? Tinitingnan po siya para ma-establish na talagang nandun ka. Pang-anim, corroboration. Their account is supported by physical evidence. May ebidensya ba? May documents, may video. Kaya nga ngayon, madali na lang manghuli ng mga kotong or yung mga pasaway sa daan. Kasi marami ng mga CCTV sa sasakyan, may mga may mga dashcam. Kaya madali na po maghuli. Now, pag-uusapan po natin ngayon is about the whistleblowers of the gospel. The whistleblowers of the gospel. And we will try to answer this question. Paano ba maging effective na messenger ng magandang balita? Diba po? Paano nga ba tayo maging effective na messenger ng magandang balita? And our main idea for today is dapat malakas ang tinig ng boses ni Jesus. Dapat malakas yung boses ng tinig ng boses ni Jesus. We'll try to find out. Now, dun po tayo sa 16. Ito po just to give you a background again,
ito po yung mga last part ng sulat ni Peter. At nagpapaalam na siya dito. Nagdadrama na dito si Peter. Babasahin po nito yung mga unang verses. Nagdadrama na siya na sabi niya, sana hindi niyo makalimutan yung sinasabi ko. Kahit wala na ako, maalala niyo. Yan. Nagakuha na, nagahalubili na si Peter po dito. Sabi niya sa 16, hindi galing sa mga gawa-gawang kwento ang sinabi namin sa inyo tungkol sa makapangyarihang pagdating ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi nakita mismo namin kung gaano siya kadakila. Na-witness talaga nila. Ano po? Now, 17, nandun kami nung tinanggap niya mula sa Diyos ang Ama, ang karangalan at kadakilaan. Sinabi sa kanya ng boses ng kadakilang kalwalatian, ito ang minamahal kong anak na talagang nagpapasaya sa akin. Ito pong pinipertain ni Peter, yung pagbaptize kay Jesus. Sino nga nagbaptize kay Jesus? Si John. John the Baptist. Ano po? Siya yung nagbaptize. Yung pag-ahon ni Jesus mula sa tubig, nagbumukas yung kalangitan. Ano po? Nagliwanag. At may parang kalapati. Hindi necessarily kalapati. Parang kalapating bumaba at may boses nagsabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Na-witness po yun ni Peter. Kaya nothing can, walang makakatinag sa sinasabi ni Peter kasi siya mismo, kaya malakas yung loob niya. Nakita niya po yun. Now, 18, narinig mismo namin ang boses first hand. Na yung galing sa langit kasi kasama niya kami dun sa banal na bundok. So, makikita po natin dito na credible na witness si Peter. Mamaya mas maintindihan natin. 19, kaya naging masigurado kami sa mensaheng pinreach ng mga prophets. Yun pong yung pag-witness mismo nila na confirm yung mga sinulat ng mga prophets. Kasi nga, di ba po, back then, kada Sabbath day, yung mga Hudyo, pumupunta sila sa synagogue, sa temple, at may nagbabasa ng mga writings of the prophet at yung book of law ni Moses. At binabasa talaga yung history. Kaya parang sabi ni Peter, ito yung nag-confirm. Kaya mas lalo akong sabi ni Peter, mas lalo akong nagtubod sa pingabasa kay ni, kasi na-witness ko mismo. Di ba po? Makikinabang, listen to this, makikinabang talaga kayo kung papakinggan nyo ito. Kasi para itong ilaw na nagliliwanag sa kadiliman. He's pertaining to the Word of God. Na pag tayo po'y nakikinig dito, talagang mapapakinabangan natin. Hinalintulad niya nga po ito, para itong ilaw, which is pertaining to Jesus, na nagliliwanag sa kasalanan ng sanlibutan. Hanggang sa dumating ang araw ng Panginoon, at magliwanag na ang puso nyo ang morning star. Morning star dito is pinipertain si Jesus. Sa Grego, phosphorus ang pagkabasa niyan. You see, pag na-witness mo, pag nag-cling tayo sa salita ng Panginoon, pag tayo talagang humawak sa mga promises ng Panginoon na nababasa natin sa Bible, hindi pwedeng hindi ka magliwanag. Hindi pwedeng hindi ka magningning. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kasi it is by nature, it is inherent sa salita ng Panginoon na nakakapagpatransform ng isang tao. Agree po kayo? Di ba? Kasi nga sabi ni Joshua, ang paalala kay Joshua, meditate it day and night.
Be careful. Sabi kay Joshua ng Panginoon, be careful to obey all that is written sa book of law. And whatever you do, you will succeed. Yun po yung formula. Ano po? Kaya si Peter, bilang talagang upfront, talagang first hand, nakasama niya si Jesus. At kilala natin si Peter bilang bold, bilang minatabil sa ng bigla, day minsan nag-iisip, nguna, ano po, kaya nga si Peter, because of his audacity, his boldness, na-experience niya maglakad sa tubig. Ano po? Now, why we should trust the Bible? Dito po tayo. Ano po? Bakit nga ba kailangan nating or magtiwala sa Bible? Aside, the Bible is the Word of God. Ano po? Hiniram ko po ito kay Cliff Nittle. Yan, research ko pa kung paano pag-pronounce nitong apelyido. Kung kilala niyo po siya, sikat po siya sa YouTube or kahit sa social media. Ano po, kwan po siya, tawag dyan, apologetics, yun po yung master niya. Number 1, sabi niya, bakit tayo nagtitiwala or kailangang magtiwala sa Bible? Number 1, ang Bible is based on historical narratives. Ano pong gustong sabihin yan? Ang pagkasulat ng mga writer, in some time, na ganito, na ang governor, si Pilate, ano po, talagang may specific person na sinasabi. Hindi po siya yung once upon a time, in a faraway kingdom. Hindi po ganon. Talagang may facts. Talagang minimension kung sino yung leader, kung anong lugar, at existing po siya. And even the non-Christians na mga author, mga historians, acknowledge that there is Jesus. May tao talagang Jesus ang pangalan na nanggagamot, nagpapagaling, at nagmiministeryo. Ano po? Because may mga tao po that claiming that Jesus is just a myth. Katang-isip lamang. Pero even historians that are not Christians, ay talagang sila po ay nagsasabi na talagang may pinako sa krus. Ano po? Number 2, 7,000 manuscripts of the eyewitnesses and the gap of the writings. Marami na pong natagpuan ng mga manuskrito. Ano po ito? Ito po, kasi noon, mga tao, lahat na nag-observe nila, lalo na mga writers, sinusulat po nila. At hanggang ngayon, may mga natatagpuan. Nasa 7,000 na. At ito pong lahat ay nagtutukoy. Halimbawa, nagtuturo si Jesus sa market or sa synagogue, nagtuturo si Jesus. Yung ibang mga witness doon, na yung kung nila is magsulat, sinusulat yon. At mga natagpuan na talagang may account na ganun, na nagko-confirm sa mga sinabi sa gospel. Nakuha niyo po? Marami yung mga witnesses. Halimbawa, may banggaan, dako lang nakahiling. Gabos nila na testify na talagang may banggaan. At yung gap of writings. Ano po? Ang unang libro, ang unang gospel na sinulat is Mark. Sinulat siya ni John Mark. Suuro alalay ni Pablo. Ano po? At ito po yung sinulat nasa 30 common era. 30 or to 40. Ano po? So after po yan ng resurrection ng Christ, doon po nag-start yung bilang. Matalam niyo po ba yung sinulat yung Quran? That's 500 years pa. Sinulat sino yung nagsulat sa Quran? Muhammad. 500 years na nakalipas. Pero po ito, nasa 30 to 60 years lang yung gap. Nakita niyo po yung credibility ng Bible natin. Ano po? Now, next.
The four gospel, medyo maliit dito ako. The four gospel is accurate and no internal contradiction. Ito po, lahat sila nagsasabi na walang contradiction yung nangyari. Iba-iba pa ka-present. Kasi nga parang ito, nandito ako, iba yung angle ko dito kay Alvin, iba yung angle ko kay Jovenil, iba yung angle ko sa gitna, iba yung angle ko sa likod. Pero lahat sila nagsasabi patungkol sa ginagawa ni Jesus. No contradiction or whatsoever. Ano po? And number 4, the witnesses died as martyrs. Alam naman po natin na isa lang yung namatay na apostle ni Jesus na sa natural na pagkamatay. Sino po yun? John the Beloved. Although nasunog siya, pero hindi pa siya namatay. Kaya dinala nga siya sa Patmos. Doon niya sinulat yung Revelation. And the rest of the apostles, hindi maganda yung pagkamatay. Pinugutan ng ulo, sinaksak, pinako sa krus, si Peter nga, patiwarik. Ano po? And these people died claiming that Jesus is alive. Jesus has resurrected. Yun po yung kiniklaim nila. And according to the psychology, walang isang tao na nasa bingit na ng kamatayan nila na mag-hold sa kasinungalingan. Di ba po? Mamamatay ka na, magsisinungaling ka pa. Wala daw na ganon. Laging babalik at babalik sila sa katotohanan. Kaya nga namatay silang martyr. Ano po? Yan lang po yung apat na present ni Cliff. Now, for us to be an effective messengers of the good news, we must blow our whistles harder, that people may turn their attention on us. Para maging effective daw po tayong messenger ng magandang balita, hipan natin ng malakas. So, anong apod ka? Pasiwik ta. Silbato. Kung sa busina sa motor, so pang truck, pero motor sana. Ano po? Nakuha niyo po? Kung magsasalita ka lang naman, kung magsishare ka lang naman, dapat yung klarado, dapat yung malakas, dapat yung may tama sa hulog, dapat may foundation. Ano po? Para makatrack ng atensyon. Kaya nga tayo, mayroon tayong outreach sa Baso. Tingnan mo, ang daming mga kabataan dito. Pinaunan taman sa naning pagkaon. Kasi attracted talaga ang pagkaon. Nasusukol nga ang tao daw, ang personality kang tao, nasusukol pag gutom. Nagiinit ang payo. Pero look at them. Narito na. Our whistleblower should be harder. Malakas. Anong gustong sabihin? In a practical way. In a ways that, hindi mo pinaparant si Jesus, pero yung ginagawa mo has something to do with the compassion that our Lord is teaching us. Na mayroong pag-abot, hindi makasarili. Na mayroong pagmamahal, kahit masakit, nagmamahal. Sabi ka nga ni Pastor Rico sa kanyang preaching, hahayaan ka ni Lord kung anong gusto mo. Pero, maski magburubak tumbling ka, suplano man giraray ni Lord ang nangyayari. Because He is sovereign. Pero listen to this. Masasaktan ka pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Makulog ang pakol ni Lord. May katotohanan. Many are the plans of the man's heart, but the plan of God prevails. And when people draw near, listen to this, listen well. And when people draw near to us, be ready that the whistle we blew has the same sound we heard from God's voice. Pag na-attracta na, so mga tao sa whistle ta,
dapat ready man kita na ma-share so tamang magandang balita. Kasi marami ngayon na mga mali makikinig, mapapakinggan po natin. So paano kung hindi ka nakikinig kay Lord? Ano ang isi-share mo? Gusto pang kuman ngayon pas mag-share ko ta, kaya lang dahil man ako tatao. Dahil ka man kaya nagbabasa kay Bible. Diba? Pag nag-attend ka ng Sunday, gusto mo, nag-aabot pa sila, gusto mo na mag-uli. Wala ka namang tinatanim. Wala tayong anihin. Dapat malakas ang tinig ng boses ni Jesus sa atin. Listen to this. This is the point. Ito yung logic dito. Nang tayo ay maging effective na whistleblowers ng kabutihan ng Panginoon, dapat una, malakas yung pakikinig natin sa Panginoon. Kasi nga, we cannot give what we do not have. Dapat tayo mismo naririnig natin ang Panginoon. Ano po? Hindi gaya-gaya. Hindi, so, ay, maduman ako, may outreach, masabay man ako. Gaya-gaya. I tell you, mapapagod ka. I tell you, magigiveaway ka. I tell you, pag trip mo lang. Pero pag malakas ang tinig ng Panginoon sa'yo, kahit ayaw mo, maski nagdadagbog ka, gariaki pag pigsusugo, maski nagapadag-padag ang bitis, nagsusunod manggiraray. If you want, ito po, napaka-importanting maintindihan po natin to. It's not about going to church every Sunday. It's not about, alam niyo po yun, na, that you belong to a church. Ito po, kwanto, necessary sa atin. Kasi sama-sama tayo nagpupuri sa Diyos at nakikinig sa salita ng Panginoon. Nagpapalakasan tayo dito. Pero yung tunay na laban, magsimula Monday hanggang Saturday. Kaya kailangan nga nating mag-charge. Kasi yung cellphone nga, nalulobat. Kaya nga, sabi ko sa exalting team, mag-charge muna tayo, parang lobat na tayo eh. Kaya tingnan mo naman si Troy yung energy. Hindi papakabog. Di ba po? This is my favorite quotation. Ito po, nung high school po ako, mahilig po kasi talaga ako mag-memorize ng mga quotes. Even yung mga nasa jeep, pag nakakita ko ng quote, mini-memorize ko yan. Ano po? Ito sabi, tanda ko pa kung anong room, nung high school ako, nakalag talaga ini. Next po. Sabi dito, if you want to know Christ, if you want to know what Christ has done to them, let them see what Christ has done to you. If you want to know what Christ can do to them, let them see what Christ has done to you. Dahil ko ba ini kayo ito nasabutan pang maray, pero gusto ko ini. Kaya hanggang ganyan nga, memorize ko yan mismo. If you want to know what Christ can do to them, kung gusto mong malaman kung anong pwedeng magawa ni Kristo sa isang tao, gusto mong ipaalam sa isang tao ang pwedeng magawa ni Kristo sa kanya, ano po, ipakita mo kung anong ginawa sa iyo ni Christ. Yung testimony po kasi natin. Let our testimony speak. Let the love that we have felt continue na nandyan sa atin. Yun po yung ipamalas natin. Ano po? Kaya sabi ni Paul, do not grow weary of doing good. Because in proper time, you will harvest. Gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Tingnan nito itong mga kabataan na nandito. Hindi man sila lahat. Ano po, mayroon lang isa o dalawang makakilalang totoong tinawag ng Panginoon. Ilang pamilya, yung pamilya niya, yung magulang niya, maabot natin.
Diba? Kaya we make this thing relevant. Kaya yun yung pinag-uusapan namin ni Chairman nung isang gabi na pasyalan kaya natin yung barangay captain dito. Paalam natin na mayroon tayo ditong facility na in case may seminar, pwede natin itong paggamit para makilala ito at makilala na mayroong isang church dito. Makipag-partner kaya tayo sa council. May kagawad naman kita digdi. Ano po? Nakuha niyo po yung point ko? Sana po malakas yung tinig ng Panginoon sa atin. So, listen to this. So, ano ang ipapakita mo kung every time na dinidisiplina ka ni Lord, nag-ano daw? Nagpupumiglas ka, kusog-kusog ka para madangog ang kataning mo, nagrereklamo ka, nagtatampo ka, at lumalayo ka. Paano ka magiging credible na witness ni Christ kung, sige nga, nakapikit ang mata mo every time may pinapakita sa iyo si Lord. May pigpapahiling na sa iyo si Lord. Nagpipikit-pikitan ka. Dahil mo na ako, Lord, nahiling. Nahiling mo so kapatiran na gari dahil pamasahe sa aga, tapos igwa kang sobra. Dahil, Lord, sa kuya ini, Lord, pasiguro ko ini. Diba, nagapikit-pikit kita. Paano ka magiging credible na witness ni Christ kung nakatakip ang alin? Ang tenga mo, every time may sinasabi sa iyo si Lord, "Ura ako na dangog, Lord." May practice kami, Lord, din na ako masimba. May swimming kami, Lord. May tanda ako, nag-swimming unyan, maringan itayaon digdi. Sabi ko, thank you, Lord. Isa pa, paano ka magiging credible na witness ni Christ kung gusto mo lang mag-attend sa church, pero ayaw mong magpagamit sa ministry ni Lord? Sige mo sa nang kaon, dahil ka nagbabawas. Anong apod kaan? Impatyo. Ay, disclaimer po sa mga nanay na nagluluto. Okay lang po magkaon, ha? Piksa sabi ko, baka dahil na magluluto sa mga nanay ta. Kinulbaan ako. Ang gusto ko pong sabihin, na sige ta sa nang dangog, kita taramon kang kagurang nan. Ano po? Sige ta sa nang, magayon, I'm blessed. Maugmahong ka pa uli. Pero kinaluni sa nalingawan mo na naman. Ano po, walang application, sayang. This is just an ordinary Sunday that passed. Babalik na naman yung Sunday, iyo na naman, dahil kita nababago. Baka po talaga, dahil ka nakakadangog. The salvation and lordship of Jesus Christ in our lives requires kind of a deep relationship with Him. That is the only way He can display to us His glory and faithfulness. Marami sa atin, gusto lang salvation, ayaw ng lordship. Ano po? Pero, si Christ, ang rini-require niya po, malalim na relasyon sa Kanya. Yung everyday walk. Kung magsaing kayaon siya. Di ba? Arog man talaga ka ng relasyon, dapat perming magkaiba. Kung di man magkaiba, nag-chat-chat, nag-video call, basta may communication. Ano po? Kasi you cannot even call that a relationship kung walang communication, walang pangumustahan. Nagakumusta sana pag, uy, masildo na. Uy, may tuition na, machat na ako kay mama, kay papa. Diba? Uy, may contribution. Diba? It would require a constant
Diba? Sana po tayo dito, lalo na yung mga mag-asawa, malayo man tayo, malapit, nagko-communicate pa din tayo. Payo ko po sa mga mag-asawa, huwag niyong alisin yung pag-delete paminsan-minsan. Yung pag-uusap-usap. Kami po, we find time, maski kapisa na, magkapag-usap man lang. Importante po yun. Igwa nga ni akong tanda, pag una ako daing na, yaon pa. May baha da sa handa, kaya yaon digdi. Ano po? Kailangang maramdaman muna natin ang totoong pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay bago tayo makashare sa ibang tao ng magandang balita. It is first by doing. It is first by being, then doing will follow. Kailangang maranasan mo muna. Ikaw muna makawitness ng kadakilaan ng Panginoon. Tayo na muna ang makawitness ng totoong pagmamahal ng Panginoon. Tayo na muna upfront, before, first hand, tayo na muna makawitness kung paano ka prinubide ni Lord. Ikaw na muna makawitness kung paano ka pinutak ni Lord. Ikaw na muna nakawitness na kung paano ka pinatawad ni Lord. Ikaw na muna makawitness kung gaano kabait ang Panginoon sa iyo despite of your undeserving. And sharing will just follow. What we cannot give, what we do not have. We can only give kung anong meron tayo. Hindi natin ma-share ang good news kung hindi natin nararanasan ang good news. Let me just end. Pumunta po kami last time sa Dunsol kasi yung stage po ng translation namin nasa community checking. We see to it that nag-gather po kami ng mga native speaker ng tinatranslate naming Bible, and we see to it na binabasa namin part of mga selected verses sa Bible, and tinitingnan namin kung acceptable ba tong translation, naiintindihan ba ng mga native speaker. Ano po? Sa pakikinig nila, naiintindihan ba ng hindi professional, lang hindi nakapagtapos at professional? Naintindihan ba ito ng 18 years old at ng 50 years old? So, ganun po yung tinitingnan namin. So, nagbibisita po kami sa mga barangay, sa mga churches. Ano po? At ito po, punta kami sa Dunsol. Ito po ay nasa 11 kilometers pa from Dunsol proper. So, medyo malayo na po siya. At ang direksyon niya nga po ay Ovillar na din po yun daw. And this kung po ito, isang church, sila lang po yung, kasi nung kinokontak ko po siya, itong pastor po, Pastor Nilo, sabi niya, pagdating mo dito sa may paaralan, magtanong ka lang kung saan yung born again church dito, kilala na kami. So ko naman, siguro, tindi yun lang. So nagtanong nga naman talaga kami, ay dyan nga yan, sa Puro, dyan nga yan, tinuro talaga. At nakausap nga po namin. And ito pong pamilyang ito ay talagang mga missionary po sila. Nag-start sila doon, walang kakilala. Mahirap. Ang means of transportation doon ay habal-habal lang. At kailangan mo ngang may place lang na may signal. Ano po? At pag may jeep na daw doon dating dumadaan, binabato ng mga parahabal-habal. Takumpitin siya. Grabe naman. Sabi ko, grabe naman ang mentality yan. As in, talaga, binabato. At siya po ay talagang lumuhod daw po doon kasi nga wala pang talagang evangelical church doon. Nagsimula po sila sa practical na kapamaraanan. Binigyan daw po sila ng mga partners nila, mga sponsors from Hong Kong, from dito sa Legazpi, na nagbigay sa kanila ng bigas. So ginawa po nila, every time may padala sa kanilang bigas, pinahati-hati po nila sa mga tao po doon. Kaya nakilala agad sila. At nakikita mo nga ito, sabi ng kwan po doon, nakikita mo itong reservoir, yung tangke ng tubig, pinagawa po namin yan, sabi nila, at nakikoordinate kami sa barangay council, sila din yung sa pipe,
Kaya nagkaroon dito ng tubig kasi mahirap yung tubig dito. Hindi pa sila nagpipreach. Yun lang yung ginawa nila. Until such a time, sabi niya, kaya nga sabi niya, maski nga mga, dahil nga kami pigaan ng mga mabuoton sa mo, pigtatawan mi kaya ngayang bagas. Pero makikita niyo po yung church nila, yung sahig po nila hindi pa finish. Nakita mo yan nga may apakan, nakita niyo po yan, hollow blocks pa, hindi pa nga na-finish. At mayroon lang po silang speaker, so poste po nila, yung mga kahoy lang. Ano po? Pero marami silang members at kilalang kilala sila. Ano po ang goal nila? Ang sabi niya, ang ginagawa ko po dito, every believer is a soul winner. Ang isang mananampalataya sa bahay niya, dapat siya na nagkakandak ng Bible study sa pamilya niya. Yun lang yung goal nila. Ano po? Every believer is a soul winner. Di ba po? Very practical yung ginagawa. Pinakita yung gospel sa practical na kapamaraanan. Yan din po yung pangarapin natin na maging relevant. Ang ganda ng facility po natin. Ano kaya gamitin natin? For His glory. But until maliwanag ang tinig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, we will just keep on trying. Ano po? Kaya, yan po yung panawagan ko po sa atin lahat dito. Magkaisa po tayo. Gawin po nating practical ang pag-share ng magandang balita. But unless it is the voice of God that is talking to you, we can never do this. Let's pray. Panginoon o Diyos, aming amang banal, salamat sa araw na ito na muling sinariwan niyo po sa amin kung paano niyo po kami ginawang witnesses of your words. Dalangin namin, O Diyos, na hindi matapos dito ang aming pakikinig. Lord, here we are, ready and willing to listen to you. Na Lord, sa aming pakikinig, hindi po kami magkamali. At kami po, O Diyos, ay susunod sa iyo. Kami po, O Diyos, ay maglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa bawat isa po sa amin. Na ang buhay po namin ay maging kagamit-gamit. Hindi po aksidente na narito po kami. Hindi po kami narito para humingi ng biyaya, kundi dahil meron ng biyaya kaming natanggap, kaya kami narito. At hayaan niyo pong mag-umapaw po ito. At kami po'y maging pagpapala din sa marami. Gawin niyo po kaming mga effective witnesses of your word. Para natural lang po na isi-share namin ang iyong kabutihan dahil unang naranasan na po namin. Salamat sa muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po.